Hi, ako si Belle. At ako si Ken. Kami ang inyong mga kaibigang pangkalusugan. Ken, nakita mo yung mga bata na nagsiswimming sa baha? Oo nga, Bel. Pero delikado yan. Ang tubig baha ay puno ng mikrobyo at maaaring magdulot ng sakit tulad ng leptospirosis. Tama ka, Ken. Kaya tandaan, huwag mag-swimming sa baha. Mas mabuti na manatili sa loob ng bahay para sa ating kaligtasan. Payamanin natin ang ating kaalamang pangkalusugan kasama ang ating friendly neighborhood doctor si Doc Bridget Fernandez. Siya ay isang chief ng Medical Training Division Education, Training and Research Service ng Philippine Heart Center. Isa rin siyang head ng Section of Cardiology, Department of Medicine sa University of the East, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. At siya rin ay head ng Cardiovascular Laboratory ng University of the East, Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome sa unang episode ng Real Talk with Doc. Ako nga pala si Doc Bridget. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa episode na ito at sana marami kayong matutunan. Huwag po nating patagalin pa. Tara na't simulan na natin ang ating talakayan. Sa araw na ito, nais pakilala ng Belkens Pharma ang bagong ugnayan para sa kalusugan ng bawat Pilipino, ang Barangay BK. Dulot ng Barangay BK ang kaalaman ukol sa kalusugan mula sa mga ekspertong doktor, handog rin ang pagsasanay sa ating mga health workers, pagbahagi ng kaalamang pangkalusugan at medical drive sa mga pinakanangangailangan. Barangay BK para sa mas masigla at malusog na komunidad. Ngayon naman, ipapakilala ko sa inyo ang isa sa ating mga eksperto. Siya ay isang espesyalista sa internal medicine at infectious diseases. Isa rin siyang doktor na may malawak na karanasan sa pagtugon sa mga sakit na madalas nating nararanasan sa komunidad, lalo na tuwing tag-ulan. Walang iba kundi si Dr. Daisy Tagarda. Si Dr. Daisy Tagarda ay nagtapos ng doktor sa medisina sa University of Santo Tomas, Faculty of Medicine noong 2007 bilang Dean's Lister. Meron din siyang Executive Master in Disaster and Crisis Management sa Asian Institute of Management with Distinction Student Ambassador. At fellowship training sa infectious diseases and tropical medicine sa University of Santo Tomas Hospital taong 2014 hanggang 2016. Doc Daisy, thank you. Hi, Doc Thank you sa invitation. Doc Daisy, liwanagan mo naman kami sa mga simptomas ng leptospirosis. Pag-usapan natin ng leptospirosis, isang sakit na kadalasang nakukuha sa tubig baha. Ang leptospirosis ay sanhi ng bakterya na tinatawag na Leptospira. Ito ay nakukuha sa pamamagitan ng direktang kontak sa kontaminadong tubig, lalo na kapag may sugat o gasgas sa balat. Mahalaga na maging maingat, lalo na sa panahon ng baha upang maiwasan ang sakit na ito. Tatalakayin ko ang mga simptomas, paano ito naipapasa, at mga paraan ng pagpapagamot at pag-iwas sa sakit na leptospirosis. Ang leptospirosis ay isang sakit na kadalasang nakukuha sa tubig baha. Ito ay sanhi ng bakterya na Leptospira at maaaring makuha sa pamamagitan ng direktang kontak sa kontaminadong tubig, lalo na kapag may sugat o gasgas ang balat. Mahalaga na maging maingat, lalo na sa panahon ng baha, upang maiwasan ang sakit na ito. Tatalakayin ko ang mga sintomas, paano na ipapasa ang sakit ng leptospirosis at ang mga paraan ng paggagamot at pag-iwas ng sakit na ito. Ang mga maagang simptomas ng leptospirosis ay ang lagnat, panginginig o chills, sakit ng ulo, matinding pananakit ng mga kalamnan or muscles, at pamumula ng mata. Ang mga pasyenteng nakakaranas naman ng mas grabing klase ng leptospirosis ay nagkakaroon ng paninilaw ng balat at mata dahil ito ay apektado ang kanilang mga atay. Pinsala sa kidneys o bato, hirap sa paghinga at pagdurugo. Ang leptospirosis ay maaaring maipasa sa iba't ibang paraan. Ang pinakamadalas na paraan ay sa pamamagitan ng pagkakalantad ng tao sa tubig o lupa na kontaminado ng ihi ng mga infected na hayop katulad ng daga.
maaring sa paglusong o pag-inom ng tubig baha. May iba't ibang klase ang leptospirosis at ang mga gamutan ay depende sa klase ng leptospirosis. Ito ay ang mild at moderate severe leptospirosis. Ang mild type leptospirosis ay pwedeng magamot sa bahay at binibigyan ng antibiotic. Kinakailangan pa rin magpakonsulta sa doktor. Ang moderate severe type of leptospirosis naman ay nangangailangan na ma-admit sa ospital ang pasyente. Binibigyan sila ng antibiotic sa swero o ang tinatawag naming intravenous antibiotics. Para naman sa mga pasyenteng apektado ng matindi ang bato or kidneys, kinakailangan nilang madialysis. Bukod sa antibiotic, may mga options din ang treatment ng leptospirosis dahil sa moderate severe leptospirosis katulad ng steroid or cyclophosphamide. Thank you, Dr. Tagarda. Napakaliwanag ng iyong mga naging diskusyon tungkol sa leptospirosis. Dako tayo sa mga questions. Ito yung mga usual na questions na tinatanong tungkol sa leptospirosis. Siguro, umpisahan natin sa unang tanong na ito. Bilang protection, sabi, ano daw po ang mga hakbang na dapat gawin ng mga tao para maiwasan ang pagkakaroon ng leptospirosis, lalo na sa mga lugar na madalas bahain? Unang-una kasi, Doktora, thank you sa question na yan. Importante kasing malaman ng mga tao paano ba muna iiwasan ng leptospirosis. Kasi babalik at babalik tayo sa cliche na tinatawag na prevention is still better than cure. So kung kayang maiwasan ang tubig baha, no, ito ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang leptospirosis. Pero kung hindi talaga maiwasan dahil sa kondisyon natin, no, ang number 2 naman na i-recommend ko ay pagsusuot ng mga personal protective equipment. Ano ba yung mga yon? Isang halimbawa nito, yung mga boots o bota, no? Kapag lulusong sa baha, mas maganda na magsuot sila ng bota para hindi naman masyadong expose yung balat nila sa tubig baha. Pangalawa, panatilihing malinis ang pamamahay para hindi masyadong tinitirhan ng mga daga kung saan sila ang nagdadala ng leptospira, ang bacteria na nagiging sanhi ng leptospirosis. Pero kung talagang na-expose na siya sa baha, may mga tinatawag tayong prophylactic antibiotic, no? Pero hindi ito nakukuha sa tindahan, no? Kailangan nating pumunta muna sa doktor, kumuha ng prescription kasi ito ho ay isang antibiotic, no? Pwedeng mag-take ng doxycycline or ibang alternative medications, no? Depende ho sa kondisyon ng na-expose sa baha. So ito ho yung mga ilan sa mga importanteng bagay na dapat tandaan ng ating mga kababayan paano maiiwasan ng leptospirosis. Parang ang hirap ng number 1. Sabi niya, huwag magkabaha. O, lalo na dito sa NCR, ano? Sa Manila. Yes, oo, Doktora. So, Dok, para sa mga walang access sa ospital or klinika, ano naman ang mga pwedeng hakbang na pwedeng lang gawin sa bahay kung pinaghinala nilang may mga sintomas na sila ng leptospirosis? Ay bawa, parang na-expose sila, tapos parang meron siyang mga, kasi sa Facebook, uso ngayon, nakalabas yung mga simptomas na binabanggit about leptospirosis. And tingin nila, meron sila noon, ano pwede na unang step para gawin? Kasi magiging difficult para pumunta sila sa ospital. Ang una kasi, meron tayong tinatawag na mga barangay health centers na para matulungan yung mga kababayan natin na magkaroon ng easy access sa healthcare para makapagkonsulta naman. Kasi mahirap natin alagaan by ourselves lang, no? Yung kapag meron tayong sakit, kung ano kung ito ba ay leptospirosis o hindi. Ngayon, pangalawang option na pwede nating i-consider ay ang telemedicine. May mga doktor naman ho na pwedeng ma-reach out o makapagkonsulta sa pamamagitan ng telemedicine. Ngayon, sa umpisa ho, hindi naman kasi agad makakapag-schedule ng check-up sa doktor, pwedeng supportive care as long as stable o wala pa namang masyadong malalang mga simptomas. Kung may lagnat, pwede ho kayong mag-take ng mga antipyretics katulad ng paracetamol. Pero kailangan nilang i-monitor araw-araw yung kanilang kalusugan, no? Yung dami ng kanilang ihi kasi ang leptospirosis
leptospirosis, isa sa mga nangyayari ay nagkakaroon sila ng kidney failure or damage po sa mga bato, no? So kung kumukonting ihi nila o masyado silang naninilaw, nagsusuka, no? Punta agad kayo, no? Kailangan na nilang pumunta sa ospital ng mga ganyan. Pero importante, seek early consultation. Ibig sabihin sa umpisa pa lang ng sakit, maganda magkonsulta na kayo sa doktor kasi bumababa ang mortality rate o mas nasisave ho ang ating mga pasyente kung sila ay magpapa-check up sa mga doktor ng maaga. Mas maaga. Opo. Tingnan na sila kaagad. Alright. Available po ba yung mga gamot na binanggit kanina, yung mga doxycycline sa mga health center? May mga LGUs, no, local government unit, kung saan ang kanilang barangay health centers, no, ay merong mga ganitong klaseng gamot. Meron din namang hindi. So, depende ho yun sa local government unit. Pero alam ko available siya sa mga pharmacy, no, pero kailangan muna nila ng konsulta sa doktor. Katulad ng nasabi ko kanina, kailangan ho ng prescription ng doktor. Bakit? Kasi yung mga antibiotic na to, may mga contraindications din tayong tinatawag. Ang doxycycline, hindi siya pwedeng inumin ng buntis, no? At hindi rin siya pwedeng ibigay sa bata. So, kailangan ma-assess silang mabuti kung safe ba sa kanilang mag-take ng ganitong klaseng antibiotic. Kailangan magpatingin muna sa doktor. So, sa susunod na mga questions, Doktora, pwede ko bang itanong sa iyo itong napaka-importanteng tanong na to, na kapag nalubog daw po ba sa baha, gaano po katagal bago lumabas ang mga simptomas ng leptospirosis? Tsaka pagka nangyari na nga, ano po ang dapat gawin kaagad pagkatapos lumusong sa baha? Magandang tanong yan, no? Kasi may mga pasyente ko na kahapon lang natubog sa baha, tapos medyo nagkaroon na sila ng mga simptomas. Iniisip nila leptospirosis agad yun. Kunyari, sumakit yung katawan nila, no? Pero hindi ho ganun kabilis ang incubation period, ang tawag natin doon, doktora, no? Kung from the time na na-expose sa baha hanggang sa time na magkaroon ng simptomas, inaabot yan ng mga 1-2 linggo bago pa magkaroon ng mga manifestations or mga simptomas na pwedeng masabi na leptospirosis. Now, yung second question natin, kapag natubog ka sa baha, katulad ng mga sinabi natin, aside from prophylactic antibiotic, ano pang pwedeng gawin? Maghugas ng mga na-expose. Yung iba kasi, di ba, lumalangoy pa sa baha, no? Hindi po namin o dinidiscourage po namin ng mga kababayan natin na lumangoy sa baha kasi lalong-lalo na pag nainom o na-expose yung mga mata natin, no, nakainom tayo ng tubig baha, mas mataas ho ang risk niyan for leptospirosis. Ngayon, kung hindi ho maiiwasan na ma-expose sa baha, pwedeng maligo sila, magsabon ng maayos, no? Tapos, mas magandang panalitihing malinis ang katawan natin. So, ito isa sa mga paraan para makaiwas kahit paano yung risk, no, for leptospirosis. Thank you. Isa pang tanong, okay pa? Sige lang, doktora. Dok, ano daw po ang epektibong paggagamot para sa leptospirosis? May mga gamot po bang ginagamit na makakatulong sa mabilis na paggaling ng mga pasyente? Ito, i-discuss ko lang, not necessarily dapat inumin nila at bilhin nila kasi may mga tindahan kasi na surprisingly nagbibigay pala ng antibiotic, no? May mga ang leptospirosis ay may gamot, no? Meron tayong tinatawag na intravenous na binibigay, ang drug of choice diyan penicillin, no? Pero may mga alternative medications tayo katulad ng ceftriaxone. Ngayon, ito ho ay binibigay sa ospital para sa moderate severe type of leptospirosis. Kasi meron ho yung degree ng gaano kalala ang leptospirosis. Meron tayong tinatawag na low risk lang, no? Tapos may tinatawag tayong moderate, high risk leptospirosis. So, kapag moderate to high risk leptospirosis, kailangan ma-admit yan sa ospital. Sa swero yung antibiotic. Now, kung mild type of leptospirosis, no? Yung gaano kalala ang leptospirosis, pwede na yung tableta. So, isang example, doxycycline, yun din yung binibigay nating prophylaxis. Actually, pwede din siyang treatment for mild type of leptospirosis. Thank you very much. Ang importanteng information. But then again, sabi nga po, kailangan matitignan ng doktor. Hindi pwedeng mag-treat ng sarili. Kahit binabanggit yung mga gamot ngayon, hindi po ibig sabihin mga babayan na iinumin na lang po natin yun. May isa pang tanong, sorry po.
po. Okay Isa pa. lang. Kapag may sintomas daw ba ng leptospirosis, gaano po kahalaga ang maagang pagkuha ng medical na atensyon? At saka ano daw po ang maaring mangyari kung hindi ito magagamot agad? Katulad ng nasabi ko, the early you seek consult, the better. Sa pag maaga ho kayong nagpa-check up sa inyong doktor, mas maganda ang prognosis. Ngayon, ano bang mangyayari pag napabayaan at hindi naman agad nagpunta agad sa doktor yung ating pasyente? May mga pasyente naman na nagiging mild pa rin yung kanilang leptospirosis, pero may chance kong mag-progress yan to moderate severe. Ano ba ang mga simptomas ng moderate severe leptospirosis? Naninilaw yung mata nila, no? Kasi yung pala, pati liver or yung atay ng tao, ng pasyente, affected din yan sa leptospirosis. Pwedeng affected din ang kidney kasi multi-organ involvement ang leptospirosis. Kung masyadong malala ang leptospirosis, pwede itong maiuwi sa dialysis, no? Nagkakaroon ng acute kidney failure, acute kidney injury sa leptospirosis. Meron pang mas severe form, ang pulmonary hemorrhage o yung pagdudugo ng baga. So ito yung mga severe form of leptospirosis na pwede hong ikamatay ng pasyente, lalo na kung hindi nabigyan ng tamang gamot. Baka lawak pala ng epekto na pwedeng ibigay ng leptospirosis. So, at wala siyang pinipiling edad, ha. Nakakita ako ng batang nagkaroon ng leptospirosis na talagang severe, 20 years old, 30 years old. So, kaya importanteng maging aware talaga yung mga kababayan natin ano ang leptospirosis at paano ito maiiwasan. Napakadaming impormasyon na nakuha ngayong araw mula sa iyo, Dr. Daisy. Maraming salamat sa ating eksperto, si Dr. Daisy Tagarda, para sa kanyang mahalagang impormasyon tungkol sa leptospirosis. Salamat din, Doc Bridget. Isang karangalan, no, na magkaroon tayo ng diskusyon para naman ma-share natin sa mga kababayan natin ang kaalaman about leptospirosis, lalo na, no, sa Barangay BK na naimbitahan tayo ngayon para magbigay ng ating kaalaman tungkol sa sakit na ito. Thank you again. Maraming salamat. Napakahalaga na maging alerto at mag-ingat, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Huwag po natin kalimutan ang mga payo na binigay ngayong araw para sa kaligtasan ng ating pamilya at komunidad. Maraming salamat din po sa inyong lahat na sumubaybay sa ating talakayan. At dito po nagtatapos ang ating episode ng Real Talk with Doc. Ang susunod nating episode ay sa September 28, Sabado, alas 6 ng gabi, kung saan pag-uusapan naman natin ang mga sakit sa puso. Stay safe and healthy, everyone! Make sure to follow and subscribe to our social media accounts. Ako si Belle. At ako si Ken. At ito ang Real Talk with Doc, handog sa inyo ng Barangay BK.